Hello, magandang umaga. Pag-usapan natin yung pagsikat nitong mali-malitang perang binigay sa ICC. At ngayon po, ipalabas ko sa inyo yung interview ng international media kay Attorney Baligod na abogado ng mga 18 brave men, brave hearts, mga sundalo. At tingnan natin ang interview sa kanila. At ito po mapakinggan ninyo, nagtanong tungkol doon sa mali-malitang binigay sa investigador ng ICC. So malamang po napakalaking impact itong pabor kay Digong Duterte at mangamba nito ang International Criminal Court at napilitan itong judges ng International Criminal Court na tingnan ang mga investigador nito at makaapekto po yun sa kredibilidad o integridad ng mga testigo, mga ebidensya na nakuha ng ICC investigators mula sa Pilipinas mula sa panahon ng December 2023 hanggang 2025. So imagine the effect kasi hindi naman talaga kapanipaniwala po kasi yung revelasyon ng mga 18 na mga dating sundalo ng Pilipinas. Ito po si Teacher Mark X. Siramin ko ang yung video. I-play ko muna yung video mo ha. Ito si Teacher Mark X na teacher na Pilipino sa Thailand. Ito po siya. Yan, medyo umiikot-ikot pa yung ating ano. Si Attorney Baligod ay napadpad na ngayon sa international news. Gagi. Ito. This is RT News, okay? And siya ay guest dito regarding the ICC. Ito, panoorin natin. All right, next on the program here on RT, to the International Criminal Court we go, where amid the body's charges against the former president of the Philippines, Rodrigo Duterte, 18 whistleblowers have come forward documenting a massive trove of cash payments being made in secret. Ano? Ala, yari ka drililing. Cash trove daw, made in secrets. A Philippine lawyer has presented a sworn affidavit from 18 former armed services personnel of the Philippines who provided security amid the criminal investigation into President Duterte. The sworn testimony tracks bribes to foreign investigators with suitcases of cash covertly handed to them. As a reminder, Rodrigo Duterte was arrested a year ago upon his arrival to Hong Kong and transferred to The Hague. He's accused of crimes against humanity during his war on drugs between 2011 and 2019. Well, let's get down to the crux of the issue here. Crossing lines out. Marami po kami pinakabalan. Tapos sinabi niya po na bumaliktad po kami. Levy Baligod, who presented a sworn affidavit from 18 current and former Philippine armed service personnel tied to this case in question. This is very intriguing. Mr. Baligod, good afternoon and welcome to the program on RT International. Yes, good afternoon, Mr. Rory Sochet, and good afternoon as well to all your viewers. It's a great pleasure to have you on the program today, sir. Just so I understand, you are the attorney representing 18 individuals who made claims of delivering suitcases stuffed with cash that were allegedly for funding an ICC probe into the former president, Rodrigo Duterte. Can you please help me understand and break that down? Over to you. The double standard ng ICI kasi hinuli si FPRRD. ICC pero ICC kasi yun. Double standard ng ICC kasi hinuli si FPRRD pero yung reklamo ng Venezuela sa Amerika ayaw nila tanggapin. Isa-isa lang kumbaga. Na-freeze na nga yung mga ano nila, di ba? Assets ng US. O, ito. Yes, this 18 former chairman ng APRO
who was the former chairman of the House Committee on Appropriations. And they were involved in the delivery of cash on several occasions to Mr. Trillanes, who was in charge with liaisoning with the ICC investigators here in the Philippines. So they know that Baris. large amount of money was delivered to Mr. Trillanes to support his collaboration with the ICC investigators here in the Philippines. So this sounds like good old-fashioned bribery, if I'm not mistaken. So if I understand. Oh, yung yung foreigner nagsabi, bribery daw eh. Oh. Bribery daw, sabi nung kung sila, ganyan yung tingin nila, di ba? Doon sa ginawa Baris. ng ating gobyerno or nila Zaldico and all sa ICC, no? What else yung mga ibang tao? And this ICC, or this official working for the ICC probe, was accepting suitcases of cash to further his probe into his how he wanted it to work out. Help me understand this. No, to be fair, the 18 former soldiers did not see Mr. Trillanes actually handing money to the ICC investigators, but they know that large amounts of money were delivered to Mr. Trillanes, being the liaison of the political opponents of former President Duterte here. And then they also saw, being the security detail to the ICC investigators, that they only interviewed witnesses that were brought to them by Mr. Trillanes, and therefore it is a fair conclusion that there was no bona fide investigation that was conducted here. All their expenses, hotel accommodations, travel expenses, including the use of private vehicles owned by politicians who are publicly known as opponents of Mr. Duterte, were used by the ICC investigators. And we know that being investigators, they should not only be impartial, but should also appear to be impartial. Yeah. But that did not happen here in the Philippines. All right. So if I'm getting this correct, that some of this money is coming from former political opponents of Rodrigo Duterte. They want to make sure the ICC probe hammers down on Duterte and essentially gets him out of the political picture. But after these accusations came to light, Mr. Baligod, the ICC made a statement saying it operates independently and that it is exclusively funded through the court's approved budget. What is your response to that, please? Yes, that is the correct policy, that they should be independent. But that did not happen here in the Philippines. Yeah. They were wined and dined here. So how can they be neutral or impartial if they were hosted by known political opponents of the former president? I see. And ito rin, di ba? It follows din kasi na wala silang budget. Anong sinasabi niyong budget? Your budgets, no? Your assets were frozen. Not just by the US, but Europe as well. Anong sinasabi mong budget? Wala nga kayong kapera-pera. Ano ba yan? Known political opponents of the former president. I see. You know, gosh, you get into politics, it gets so dirty so quickly. Now, it is worth noting here, Mr. Baligod, that the Philippines withdrew from the ICC in 2019 after the court decided to open an investigation into Duterte. So what is the court's legal jurisdiction in this case? That is one serious problem here, because the Philippines withdrew from ICC in 2018, and the ICC residual jurisdiction 1 year. should have ended a year after, or on March 2019. But the ICC investigators first came in the Philippines in 2020 December of 2023, or after almost 4 years, when the right of action already lapsed
So I don't know how ICC derived jurisdiction when its residual jurisdiction had already lapsed. Yeah, it's a very, very good point. I appreciate that, Levy. I wanted to ask you, Duterte, when he was doing his war on drugs, I was working at CNN back during this, and he did, I thought he did a lot of good work. I know that, some of the guys who were dealing the drugs in the Philippines, these were armed militant gangs. They had machine guns and all sorts of stuff. And Duterte was doing the right thing by trying to help society by cracking down on these narcotic gun-wielding gangs. But the problem is, Duterte became a problem in the eyes of certain Western players. I remember distinctly back in 2016, the former U.S. Secretary of State, John Kerry, he went for a lunch / dinner with Duterte at the presidential palace. And the story goes that John Kerry, the former U.S. Secretary of State, gave Duterte, or tried to give him, a suitcase with $700,000 in cash. Duterte reportedly said no. Really pissed off John Kerry. Ever since then, Duterte's been a problem. What are your thoughts? Kung may meddling ng US dito, there is a big possibility. Alam naman natin that FPRRD was not a big fan of the US, no. Ang sinasabi nga niya, no, we should be friends to all, but enemies to none. 'Di ba? Kaya nga during the time of FPRRD, mas nag-extend siya ng hand niya, no, doon sa mga hindi natin kaalyado to make arrangements, no, na para maging magkaibigan tayo, which this administration lacks. Okay? This administration lacks because wala, kaaway na natin ng China, Russia, the rest. Okay? And this $700,000, no, is it a bribe for FPRRD to become like maging tuta, no, ng US? Oh, if that is the case, no, then good job to FPRRD for not, no, giving in dun sa pera na inaalok sa'yo. Well, my observation about the former president is that he is not corrupt, and that the drug war was a necessity to prevent the Philippines from being ruled by narco politicians, and that his warnings about killing drug lords and drug pushers in the Philippines was a statecraft necessity to discourage would-be criminals from continuing with their criminal trade. We also know that he was openly anti-American in his language, no? But he was just trying to push for an independent foreign policy, because we know that up to now the USA still has a strong influence that reticulates through our bureaucracy. But it's not just in the Philippines. I think that kind of American influence spans many governments around the world. Kasi big player, strategic din kasi yung location ng Pilipinas, kaya hindi nila maiwan. Although sinasabi nila that they gave us their as independence, no. They keep on meddling, no, sa affairs natin sa Pilipinas. Disturbing to say it, but I think it's quite true. Do you think the Philippines, do you think you're stuck between a rock and a hard place? You go back to the presidency of Duterte. We know that America wanted the Philippines to take a certain hard line against China. And Manila is trying to play both sides. Well, we want to be friendly with China. We want to be friendly with America. But maybe one or two are asking us to choose sides. Does that make any sense to you, Levy? No. Yeah, because for me, no, why choose sides if you can be friends to both?
'Diba? Kaya nga yung mga ano natin, 'di ba? Mga Miss Universe natin, yung mga leaders natin, world peace, world peace. How can you achieve peace when you are choosing sides? Mm. The Philippines sits in a strategic location, which is part of the first island chain, as they say. Mhm. But there is a government template where the Philippines should deal with China economically and deal with America militarily to balance both hegemons, so to speak. Mhm. But that did not work because the US would not want the Philippines to build a stronger Mhm. relationship, economic relationship with Huwag ka munang magsalita dyan. Well, what gives? This is my channel. Wala kang pakialam. Hindi mo ko bitch. Ikaw yung bitch ko. Okay? This is my channel, so I have the rights to speak whenever I want. Gets mo yun? This is not your channel to begin with. Pagliktira din na yung If you don't want my content like this, because this is a reaction content, you can go ahead and watch yung original video, which is nasa channel ni Professor Ana Malindog Uy. Gets? China. And also, China would not want the Philippines to have a strong military relationship with the US. Yeah. So that is true. We are between the devil and the deep blue sea, or between Sheila Yeah. and Charidis, no? Yeah. Yeah. But our foreign policymakers in the Philippines should realize that the Philippines can be both friends to China and the US. And the Philippines being a strategic, geographically strategic in the South China Sea, is already an obsolete concept when it comes to geopolitics, if I may say. Well, it's. I think you're absolutely right. You're for the Philippines really stuck between a rock and a hard place, between two of the biggest global players on the block. I think it's a very intriguing and somewhat disconcerting position to be in. But we're so grateful for your time. We're also grateful, frankly, for the former presidency of Rodrigo Duterte. But for the meantime, Philippine lawyer Levi Baligod, it's so good to have you on the program to shed some light on this complicated story. Thank you so much. Tama. Diba? For me, Okay, maraming salamat Mr. X sa paggamit ng iyong vlog kanina. Kagabi ko pa sana ito i-play pero nakita ko huli. Ngayon i-play ko naman po yung bagong interview sa mga 18 brave hearts o mga tinatagurian ko ng 8 dating sundalo ng Pilipinas na talagang may pagmamahal sa bayan. At ito siniwalat nila ulit, minintin nila, tinayuan nila. Ang importante ito, they categorically said that they are telling the truth nang binigay nila mga maletang mga pera sa mga mukhang pera na mga opisyal ng bayan. Kasama nito si Leila de Lima. Akala mo ni malinis. Kasama rin si Father Flavi Villanueva na akala mo makadiyos ng buong buo at hiniya pa yung Magsaysay Award na binigay sa kanya. At kasama rin dito lalong-lalo na si Tuta Soto na hinatiran ng mga sundalong ito ng 2 maleta na kung hindi nabababa sa 80 million. Hinatid doon sa Baclaran, katabi ng Baclaran Church ang kanyang opisina. At kasama sa elevator si Saldico, sinama yung 2 maleta at ibinigay kay Tuta Soto. Kaya si Helen Gamboa ng asawa ni Soto ay hanapin mo na po kay Soto yung 2 maleta na binigay ni Saldico. At kasama rin dito sa kanilang kinumpirma yung pagbibigay ng pera kay Sandro. Nagpa-selfie pa sila kay Sandro sa pagbibigay ng maleta kay Sandro Marcos. Nag-deliver sa kinumpirma nila, nag-deliver sila doon sa Ilocos sa bahay ni bakasyonan ni Bongbong Marcos. Marami pa silang ibang siniwalat. Nakakahiya na talaga ito
nagtatakan lang ito ako sa mga kakamping at isa yan sa dahilan kung bakit umalis ako sa grupo ninyo. Yung kinakampihan lamang ninyo yung tinatawag na si Marcos, kinakampihan pa ninyo dahil lamang sa inyong imbento na takot na magiging presidente si Sara. After all, ano lang yung iniisip ninyo, kumbaga premature yan. Pangalawa, there is no room for hypothetical syllogisms here in the Philippines. Kapag sa batas po yan, actual controversy ang hinahanap. Hindi po pwede rito yung imagined controversy. At hindi naman ibig sabihin na kung mamamatay tao yung tatay ni Sara ay mamamatay tao rin si Sara. At ang tapang ni Sara na kailangan ng bayan na siya lamang makapagpakulong kay Bongbong Marcos sa pagnanakaw ng trilyon-trilyon. Ipapakulong niya lahat-lahat ng mga kasama ni Bongbong Marcos na nagnakaw sa kaban ng bayan. Kasama na dyan siyempre si Romualdez. Kasama na dyan lahat sila. At kailangan mabawi ang pera mula kay Saldico. Lahat-lahat. At ito po yung mga 18 mga sundalo na lumabas na at tatayo na sila laban kay Saldico. Lalaban din sila laban kay Romualdez at talagang ang pamilya na kahit nasa sadlak sa kahirapan ay mayroon pa rin sa kahit papano na mabubuhay ang kanilang pamilya na naipon na nila mga sweldo nila sa panahon na nagtatrabaho sila kay Saldico. Kaya pakinggan muna natin itong pag-sampal sa mukha ni Trillanes, kasinungalingan ni Trillanes. Itong isa sa mga tauhan. Kasama niya sa Magdalo, natanggalan ng 3 rangko pababa dahil sumama sa tinatawag na Oakwood Mutiny. Tapos, ganito lang siya magtratar. Anong klase kang leader, Trillanes? Ikaw pala ikawatan numero 1 na leader. Pakinggan nyo to. Yung routine ng pagdi-deliver, yung regular, kay dating Speaker Romualdez. So, sa 42, umpisa yan 2022, September, sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes. Doon na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating Speaker. Speaker Romualdez. Meron pa pong iba? Na Yung regular, personalidad? doon muna tayo sa regular at saka yung madalas yung pinagde-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular yan? ba to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito. Opo. Okay. Pero alam niyo po ba kung kailan din, gaano kadalas ang pag-deliver doon? At Kailan ilang nagsimula? beses? At kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Kasi po ang alam namin, dun sa kay Speaker, siya na po Okay. partida ni BBM. Yung sa Ilocos, Meron din dyan yung may participation yung ibang tropa, pero wala po dito. wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Apo. Kay... Na tinanggap niya yung pera? Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Okay. Kay ano po, kay Speaker Romualdez, may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive dyan, yung mayordoma po. Sa 42. Wala. May picture yung mga EA po. Minsan mag-picture nga umiiwas kami kasi hindi man kami iniisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po, trabaho lang.
Ano po, Hindi po magulo kwento nila. nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag mag-deliver po. Okay. Tundutan ko na rin yan. Sa dami-dami ng deliliberan nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo. Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo. Sa townhouse naman, marami pong politiko diyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dadala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating dun sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino itong mga to? Marami po dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko, dalawang beses si Senator, si Kong De Lima po. Dalawang beses ko siya nakita. Oo. Yung iba po? May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni De Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Yes po. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Baka ata siya congressman. No. Hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood niyo yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sige, sir, yung mic. Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali. At sinungaling. Mukha nga inis si sir. Oh. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po, sir, no, ordinaryong mamamayan lang po ako, paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun. Makes sense. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, deny ng deny, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya. Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Ayun. magaling. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. Diretsuin ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay dito? Wala sir, maganda siya. Kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ang ganda sir, nung ako yung dyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building, sa opisina yata dyan sir sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba, kasi sa baba may daan dun sir eh. May elevator paakyat. So pag dating nila, ginaid ko, tapos bumaba na sila ni boss, umakyat sa elevator, tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko, tapos tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Sandali, sino itong boss? Si Saldico? Sino yung boss? Si Boss Saldico po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos kasabay niya paakyat. Tapos yung malita kasabay rin po. So, sinong tumanggap? Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap? Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero okay. Building ni ito pong building na to kay talaga, confirm kay Senator Soto. Opo, kasi may nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko na alam sir. Kasi ang ginagawa niya Itbulaga eh. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumideny si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss
pasabay dun sa elevator. Kung ano, alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. Oh, ito, yari tayo dyan. Ha? So sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba meron daw ng galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Zaldico? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Basement 3 ng Shangri-La. So from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung sa galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, hindi, I mean, saan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng 2 sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Medium. Hindi, paano mo nasabi yun na... Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saltico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Nagpasama po si E.E. Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up, yung mga 2 sasakyan, sir. So, linawin natin. So, may meeting si Zaldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa Hindi sa amin, sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa si... partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako naka-concert. Ano ba sa iba na... Actually, sir, 2 kami noon nagpunta doon sa sa baba ng Shangri-La sa level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan, sir. Tulad nila... Pero isang beses lang to. Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun na lang beses yung na. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo? Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Zaldico yung kalahati, tapos, ito, dalhin nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, in-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po. Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, ako, sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. No, Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Antipolo ng bahay niya. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Sir JP Kira, magbenta ka ng bahay sa Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang concern talaga kung sino nagbibilang dyan, sir, ay yung mga AE. Kasi kami, sir, driver bodyguard lang. So, ang concern lang namin, magmaneho, ang pagbibilang ng pera, yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon kabats ko din. Okay. Okay. At saka, isa pa, sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. Grabe, So Trillanes, sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir.
Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Kay Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si Top Taber doon na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Ang dami mga Activity pangalan ng na lang dito yung binigay. saan ihatid yung pera. Tuloy-tuloy yung kwento. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang Diba, muna pagkitin kasi diba, nasa si Kwan. private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Ito nais ko lang pupunain ito mga nagdududa na scripted. Alam mo mga boys, pag nagsabi kayo scripted, ibig sabihin po, dalawang bagay lang. Troll kayo o di kaya ay talagang sarado ang mata nyo, mukha nyo, utak nyo. Ang isang bagay, paano magiging scroll kung tuloy-tuloy ang kwento, mabilis ang kwento, walang pag-alinlangan kada bigkas ng salita, at bigla pang may mga binabanggit na mga pangalan at lugar na mga detalye, yan po ang mga palatandaan ng mga tao na nagsasalita ng totoo. Meron pa, sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes. At saka hindi to kayang turuan ni Inday Sara. Hindi kayang tuturuan to ng kahit sinong didiis. Nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses sa residence niya. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yun. Kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung II din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimanda ang naiinis kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, Si Trillanes pa unang pumiyok at nagdemanda pa ng lahat. sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si Sir may gustong sabihin. Sige. Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun, sir, yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 M. talaga? Opo. Ano kalaki yung paper bag? Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal Sa paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap ng buhay ni Trillanes. Minsan nga, sir, napupunit pa eh. Minsan nga po napupunit pa. Sa paper bag. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes, ha? Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na pumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Oakwood, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko pong spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko noon. Kaya wag niyang sabihin na bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara at tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption noon sa loob ng armed forces po noon. Kaya naniwala kami sa kanya noon. At actually, yung Magdalo po, buwag na po to eh.
Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya tsaka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumideny kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Samantala yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Yun. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Ay, si Seth, di ba, may nasabi, nagsalita na ba si... Sige. May dagdag ko pa rin po sir doon sa pagde-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Paleta rin po yan. Opo sir, mali-malita po. Siguro kuwan talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado, pinasok yung mga malita doon sa bahay ni Kung Romualdez. Pero hindi na namin alam sir kung para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. So, ibig sabihin pala, mga boss, ano lang, yung hanggang doon may limitasyon hanggang paghatid nyo lang. Tapos Opo, hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo, sir. Okay. Balikan lang po natin, no, yung regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte. Kasi ito po ay bali-balita na may mga congressman na nakatanggap ng pera galing kay Romualdez or galing kay Saldico para i-impeach si VP Sara Duterte kapalit ng perma. May ano po ba kayo doon? May experience po kayo doon? Kahit sino po, pwede mong salita. Yung sa gano'n naman, sir, hindi, alam, kami nang nagdi-deliver, no, nagdadala ng pera, pero yung nagdi-distribute, hindi na namin alam kung para kanino yan, sir. So, sa madaling salita, parang hindi nyo naman alam kung para saan yun. Kasi confidential yung ginagawa nila yan sa mga ganyan eh. Si Mark at Paul na yan ang may alam ko dyan. Alam mo, napansin ko lang sa kanila pag sumasagot sila, kung ano lang yung alam nila. Hindi sila nagdadagdag bawas. Dapat ganoon talaga. Oo. Kasi yung iba talaga eh. Iba, binabawasan yung sinasabi nila o kaya dinadagdagan. Sila talagang honest eh. Kung ano lang yung nalalaman nila. Yes. So baka may tanong ka. Ano po, brother? ito, dahil dito sa mga nilabas niyong to, dahil buong mundo, buong Pilipinas nakatutok sa inyo. Meron na kayo natatanggap na banta o death threat sa inyo? May pwede po bang... Paano nyo ito nilalagpasan? Oo. Huwag yun sharing technique nyo pero paano ginagawa ninyo? May na ba sa inyo? May nagbe-message? May Nakatanggap na ba kayo ng death threat? Yan. Yes, para sa akin sir, kanina po ng umaga po. Bali tumawag yung parents ko sa akin sa Mindanao na may naghahanap sa akin na 3 tao. Inaalam kung saan na daw ang pamilya ko ngayon. At kung kailan ba daw kami ako nang wala doon sa lugar na yon, sa bahay na kinalakihan ko. Sinabi ng, I think, barangay Kagawa doon, na matagal na yun siyang wala dito. Nag-asawa sa malayong lugar, tapos matagal lang hindi umuwi diyan sa lugar na yan. Yun ang sinabi ng kanina doon sa kaninang umaga lang po. Yes po. Sino po yung may experience na naka-receive ng pagbabanta or death threat sa inyo?
Sir, yung pagbabanta kasi noon na ginawa sa amin ng isang officer namin is na pagka kung lumabas kayo, ang sabi doon sir, kung lumabas kayo, siguraduhin lang ninyo na mapataob nyo itong gobyerno. Pagka hindi nyo mapataob ito, may kalalagyan kayo. Yun ang sinabi mismo nila sir sa amin. So, Okay. So ito, isa pang tanong meron ba kayong napag-deliver ang cabinet secretary o yung mga secretary ng mga department ng gobyerno? USEC? Mga secretary or USEC? USEC, secretary. Aside from mga congressman? Meron po, sir. Sino? Si Yusik Bunuan po, sir. Si Secretary Bunuan? Yes, sir. Ng DPWH? Yes, sir. Yung umalis na, yung matanda? Yes, sir. Anong kaalaman mo doon? Bali ako po, sir, ay driver noon. Ang kasama ko po doon ay si Boss Mark, Mark Tiksay. Tsaka si Brian Lasaga. Ako po yung driver, bali si Brian Lasaga po yung yung security. So dahil driver, ano po yung namin, pag nagbababa kami ng malita, tumutulong na rin po ako. Yan, ganyan. Yan, pag sakay po na, kasi ako po yung driver, hindi ko pa alam yung isisend sa akin yung location. Yan, yung location ng EA. Yan, ako na bahala mag-mapping papunta rin sa bahay. Sa bahay to ni Bunuan? Bahay ni Yusik Bunuan. Pag sakay po namin, tatanungin po namin yan si Boss Mark, kaninong bahay ba? Kay Yusik Bunuan yan, huwag kami ingay. Kay Secretary Bunuan? Yes, sir. Binigyan pa nga kami siya ng tagta 3,000 eh. Galante, Ano ba yung diniliver nyo? Paper bag, maleta? Paper bag o maleta? Malita po, sir. 8 malita po. Ha? 8 malita. 8 maleta, tas 3,000 binigay? At least meron. Yung iba walang binibigay Iba ba? At least meron. Sino ba pinakagalante na Para daw po sa amin, sir. Ha? Para daw po sa amin. For the boys po baga. For the boys. Sino pang may experience ng galante sa kanila? Sino ang galante niya, pinag-deliveran ninyo? Ang nakatanggap pa ng, aminin natin, di ba? Meron namang ganyan for the boys, tip, di ba? Kumbaga, sir, para lang po yun sa amin na nag-deliver. Oo. Yun. At least honest si sir, di ba? Yes. Eto, sa COMELEC, nag-deliver po ba kayo? Gusto namin marinig sa inyo kasi narinig namin sa social media. Gusto namin marinig sa inyo mismo. Ilang beses po ba kayo nag-deliver sa COMELEC at kanino po i-deliver? Saan? Saan? Saan COMELEC? Bali si chairman ng COMELEC. Sino po? Garcia. Chairman ng COMELEC po. Garcia. Hindi man namin dineliver talaga sa kanya. Nakipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. Tapos yung dala na malita, 2 beses kasi siya meeting. Bali, yung EA na po yung nag-transfer doon sa sasakyan, parang dinikit nilang sa parking. 2 beses po yun na nangyari. Ilang maleta tsaka kailan to? Before the election ba to? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. 4 na maleta yung down payment. Tapos yung kabuuang bayad, 4 ulit. Parang ganun. Tigda-2 po. Dalawa. Medium size. Medium size. Sir, magkano sa tingin nyo yung isang medium size na laman? Parang 35 to 40 M. 35 to 40 million. Curious lang ako, no? Pag binigay yung maleta, mamahalin din yung maleta, pati yung maleta sa inyo na. Ganun ba? Wala nang balikan yun. O pag, babalik para lagyan ulit. Di sa kanila na po yun. Doon na Sa yun. kanila po. Sige. Nakikurious ako dun sa Rimowa kasi ang mahal nun eh. Original po ba na Rimowa yun? O galing dyan sa tabi-tabi lang? Yung mga peke? Okay. Yung mga Class A na tinatawag, na tinitinda sa Green Hills sa Divisoria, ganun po ba? Yan po, sa mga Green Hills. Tapos yung Ang mahalaga maihatid no? 999, baka buy one take one pa yun.
So, linawin natin, dalawa nung una, na ang tiglalaman ay 35 to 40. So, sabihin na natin, 35 plus 35, 70, plus pagkatapos, 35, 70. So, 140 ang total. So, ito, how about delivery kay Secretary Anyo at saka Secretary Pangandaman at Secretary Tio Laurel? Meron po ba kayong kaalaman dyan sa mga sekretary na to? Townhouse lang yan, sir. Ha? Townhouse po. Sa townhouse, pumupunta sila. Yes po. Kamiting nila si boss tapos si speaker. Hindi, pero ka-meeting lang o nag-abot kayo o nagdala kayo ng maleta doon sa sasakyan nila? Hindi kasi mula doon sa may Horizon, sir, may dala na kami ng paper bag. Yung paper bag, pinapasok namin doon sa Unit 8. Tapos doon din sila nag-meeting. Pagtapos meeting po, paglabas nila, dala na nila yung paper bag. Hindi, pero nakita niyo yung mga sekretary na binanggit ko. Opo, andun sa So kilala ninyo? Opo, sir. Paano ba maging sekretary? Hindi ko nga alam Oo nga eh. Parang turo-turo lang eh. O ikaw na. Pumapaldo pala dyan, no? Alam mo, dapat yung kanta sa kanila yung yung gaano kadalas ang minsan. Parang yan lagi ang Pagkalata naman edad mo. Yun, so, Sa Quadcom. Ayan, sa Quadcom, meron bang nakapag-deliver sa inyo? yung nakapag-deliver sa House, yung mismo sa Kamara, sa Congress. Sa amin, sir, sa team ni boss, halos naman na alam naman na may dala kaming pera, paper bag. So tuwing pumapasok kayo, di ba siyempre pumapasok pa si Zaldico at that time, chairperson pa siya ng APRO, di ba? Opo. So may bit-bit kayo. Galing sa Horizon Homes po, ikakarga niya sa sasakyan. Dala-dala na po sa Congress. Tapos iakyat namin doon, yung EE na po yung mag-distribute. Ano to, maleta o paper bag? Yan po. Paper bag. So pinapasok nyo, saan nyo pinapasok sa Congress? Pagka inaakyat doon sa opisina ni boss. Hindi, saan kayo dumadaan? Kasi marami daanan yun eh. Helipad. Sa helipad, sir. Sa helipad. Yes, sir. Doon Tapos may CCTV doon. Mayroon, sir. Kasi ito yung VIP, di ba? Yung helipad. Ang dumadaan lang dyan si speaker eh. At saka yung mga friends niya. Yes, sir. Di ba? Tapos diretso yun. So, Pero minsan din, sir, doon sa kabila sa 325, kasi dalawa yung opisina ni boss eh. Sa 325 din po. gaano kadalas yan? Anong Quadcom po? Pag may every na mag-meeting, meron pa kaming dadala. So pag may hearing, may bit-bit kayo. Opo. Hindi nyo lang alam kung saan na napupunta. Pagka labas ba ninyo, bit-bit nyo pa rin yun? Hindi na po. Alam ko sa mga member po ng... Kaya pala ba si Paduano mapakontempt? Grabe. Ay, Stephen, Paduano, ang lakas mo pakontempt, malaki pa binibigay sa iyo. Quadcom po ibibigay. Teka muna, tanungin natin to Quadcom, no? Kasi gusto natin to eh. Para ba? Mainit ka sa Quadcom. Hindi naman. Kung may meeting ang Quadcom o may hearing, ilang maleta, lahat ba sila o panggrupo yung ibinibigay ninyo? Maleta ba? Folder? Paper bag po, individual naman pagbigay sa kanila. Yung iba na hindi na hindi na bibigyan sa townhouse na po. So yung pinapasok ninyong paper bag, 4 million ba o mga 2 million lang? Ano po yung laman minimum po 5 to 10 M po. Magkano? 5 to 10 M. Ang isang envelope. Hindi, isang paper bag. Isang paper bag. Yung expendable envelope, bali 2 M lang yung laman po nun. Gaano kadami yun? Yung paper bag? Marami naman po. Marami. Kaya pala sipag nila hearing. Pwede araw-araw. Pumapaldo pala. Oo nga eh. Ito. How about Senador Escudero, Ligarda, Erwin Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Sa Batangas? Forbes. Dito? Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi nun, sir.
Nasa sa Ano to, senador siya o congresswoman pa ng time na to? 2024 po yan, sir. 2024. Eh, senador na. senador na. Oo. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung libo ni boss, binaba namin yung 2 malita. Ilang beses po yun? Gano'ng kadalas? O isang beses lang? Para sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Andali, 2 maleta? Yes, sir. Bama. Medium yan, sir. Medium, sir. Medium? Sabihin na natin, medium. Medium to, 35, 70. Medium po, sir. 70? 999. Bakit hindi, ito, nagtataka lang ako, bakit laging medium, hindi large? Mabigat. Mga 3 tao, sir, kung alanganin ka magbuhat. Di ako, kaya ko yun. Ako. Bigyan mo nga. Kakayanin mo. Joke lang. Tapos, doon po kay Senator Escudero, kasama din po namin si Boss Saldi noon. December po yun, sir, 2024. Doon sa bahay niya sa New Manila. 4 na malita rin po, sir. Etong mga nangyayaring, di ba, pinag-uusapan natin yung ginawa ninyo sa NBI. Kasi etong paulit-ulit na tinatanong nung time na ini-interview namin si Attorney Baligod na baka naman katulad din yan nung kay Gutesa na sa simula lang, tapos pag tinakot yung pamilya, naintindihan natin, ako, naintindihan ko yung nangyari kay Gutesa, tapakahirap nga rin naman. Sabi nga nila, i-bash ka na at lahat, gawin na sa'yo lahat, pero pag ang pamilya mo na, dudugo na yung puso mo dun Di ba? Alam natin yan. Pero kayo ba, kasi yan ang tanong sa amin siyempre, di man namin masagot, kayo po ba, hanggang kailan kayo, at sigurado ba kayo hanggang dulo, itutuloy nyo itong laban na to? Sige po, kahit sino po. Hello, sir. Para sa amin tong tropa na to, sir. Kung anong naumpisahan namin, hanggang dulo na ito. Wala nang iwanan. Tatapusin na namin. Kung sana nga, matuldukan na to Kasi naumpisa na namin to. Hanggang dulo na ito. Paano, sir, kung merong mag-Trillanes sa inyo? Malabo. Malabo mangyari. Malabo. Malabo si Medyo Trillanes, ibang breed yun, Ibang mixed breed yun. Sige po. Meron pa iba? Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Yung ginagawa ni Trillanes. Sa amin nga, sir, sa dami-dami naming malita, dinadala kung saan-saan. Kahit 1,000 man lang, kasi 1,000 o 500 na laman yan. Hindi pa kami nakatikim yan na magkuha dyan. Diba? Pero ito, honest to sa akin lang ako talaga humahanga sa ginawa ninyo. Dahil pwede naman kayo manahimik Pwede naman kayong mabuhay ng mapayapa, di ba? Alam naman natin ang gulo-gulo na ng... Well, anyway, ang kasunod dyan ay puro mga opinion naman lang ata. Ang katotohanan dito ay, una, mga mababang, pagdating sa pera, mababa sila. Kumpara sa kay Dilema, kumpara kay Trillanes, kumpara kay Marcos, Sandro, at saka BBM, kumpara sa mga congressmen na binabanggit nila, kumpara kay Stella Mariquindo, kumpara sa lahat, mga matataas yun. Ano ang mapapala nila kung nagsalita sila laban sa mga taong may kapangyarihan? Diba? Problema sila. So ngayon, kahit na alam nila na delikado ang nalalagay sa kanilang kalagayan sa pagsasalita, magsasalita ba sila diyan kung walang masidhing motibo sa paghahangad ng katarungan? Yan po ay mga Marine na sasanay sila, sinanay po sila at lahat ng mga pagsasanay ay binigay na sa kanila ng pamahalaan, kaya naging Marine sila. Kaya nga ang kasabihan, tell that to the Marines. Kasi ang Marines ang tinuturo na pinakamataas ang integridad sa lahat ng klase ng sundalo sa mundo. Kahit sa Amerika, tell that to the Marines din. Kahit yung mga South Korea, may Marines din sila. Ibang klase po. Sa SAC, Mexico, nagkaroon ng problema ang police station sa buong Mexico. Anong nangyari? Kinuha ng Mexico nang tinanggal ang mga
lahat ng drug cartel ay mga Marines muna ng New Mexico ang pinatayo sa lahat ng police station. Ganon po kataas ang tiwala ng mundo sa lahat ng mga lahi ng mga Marino. Okay? So with that, I do not need to belabor the fact that they are true. They are telling the truth. At no amount of accusation that they are the product or being funded by people supporting the Dutertes ay hindi po magbabago ang kanilang kwento. Narinig nyo naman tuloy-tuloy po ang kwento. Detalye por detalye, tinatanong sila ng diretsahan din nilang sinagot. Kaya abangan na lang natin yung pagdalo nila sa March 17 doon sa NBI. Okay? Hanggang dyan na lang at maraming salamat po sa inyo at pakilike lang po. Kung kani-kanino man kayo kumakampi, nasa inyo na po yan. Maraming salamat po sa inyo lahat.